Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James. Kamusta po kayong lahat? From James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong June manifestations. Alamin natin kung ano na yung update sa yung manifestations at kung paano natin siya makukuha. Okay? But first, ihanda mo na Capricorn ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Nice! Siya nga pala mga Capricorn, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy po talagang sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you po for all the love and support. So continue liking, commenting, and not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Page of Cups. Wow! Alam mo, ramdam ko talaga dito, nakatutok ka sa isang bagay. Hinihiling mo, Lord, please, sana maganap na to. Lord, sana makuha ko na yung sagot, makuha ko na yung pagpasa sa exam, makuha ko na yung dokumento, makuha ko na yung approval, makuha ko na yung bayad, makuha ko na yung bahay. Kitang-kita ko dito yung labis-labis na pagnanais mo. Minamanifest mo talaga to. And you're telling God, hindi ko alam kung paano, pero I want this. Ibigay mo sa akin. Kung kailangan kong pagtrabahuhan to, gagawin ko, makuha lang siya. Pero alam ko, ibibigay mo sa akin to. Napakaganda, di ba? So asahan mo daw this month, Capricorn, yung mga unexpected na mga happenings and events. Merong mga bubulaga sa'yo na parang, wow, nandyan na pala. Wow, ito pala yung regalo sa akin ni God. Wow, yun na pala yung sagot sa akin. So you're gonna be very, very surprised tungkol sa isang bagay na talagang nais na puso, ng puso mo na makuha. Congratulations. In your core energy, meron kang the 10 of Wands. Ito ang current situation mo. Ngayon habang nag-uusap tayo, alam ko na nabibigatan ka na. Nahihirapan ka na sa pagkilos, sa paghihintay, sa pag-asa tungkol sa isang bagay. Pero sabi dito, your hard work ay talagang may saysay. Okay? Hindi mo kailangan manghinayang sa lahat ng mga sinakripisyo mo, sa lahat ng mga pinaghirapan mo, pinagpawisan, pinagpuyatan. Dahil kasama yan, recipe yan, no? Recipe yan sa mga magandang bunga na aabutin mo ngayon. Kaya kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng mga bigat, parang kailangan mo daw mag-isip kung paano siya papagaanin. Halimbawa, sa work mo, nahihirapan ka ngayon, di ba? So, pag-usapan natin, teka, paano ko ba to papagaanin nang hindi ako gumagawa ng something drastic? Siguro kakausapin mo yung mga kaibigan mo, katrabaho mo na, huy, sa tingin nyo, bakit ba ako nahihirapan dito? Ano yung mas magaan na paraan para ma-accomplish ko to at mapanghawakan ko to in a better way? Yung paraan na yon magpapagaan sa'yo. Mahugulat ka na parang, ay, may mas okay palang way. Ay, ganito lang pala kasimple. Bakit ko pinapahirapan ang sarili ko? Parang ganyan. Okay? Clarify natin. 10 of Wands, the 3 of Cups. Yes, sabi dito, talaga naman na kapag naisip mo yung tamang timpla or pinakasusi or secret ingredient para bumilis or gumaan tong mahirap na ito, nako, ayan ka oh, you're celebrating. You are really in this parang nakasurvive ka eh. Parang you tell yourself, wow, nalaman ko yung sagot sa Matrix, nalaman ko yung hidden password, nalaman ko yung hidden diskarte, nagawa ko, meron na akong bala, meron na akong paraan, meron na akong kakaibang way para magawa ko to, matapos ko to, at mag-celebrate din ako. Congratulations ha, kasi nakita ko dito na unti-unti nang gagaan yung mahirap na yan. Okay? So, mga Capricorn, this is the right time para mag-manifest ka na tungkol sa gusto mong mangyari this June.
Comment down below your manifestation. Be specific, it will happen to you. In the area of what's blocking, ano po yung humaharang sa inyo patungkol sa iyong manifestation, the Two of Swords. Nako, parang ayaw mo daw mag-decide tungkol sa isang bagay. Masyado mo daw pinoproteksyon na ng sarili mo. Takot kang mag-fail, takot kang magkamali, takot kang gumalaw, takot kang mag-risk. Kaya parang hindi ka pa makapag-decide tungkol sa isang bagay. Ramdam ko dito na meron ka nang dapat piliin. Kaya buksan mo mga mata mo, buksan mo ang puso mo para malaman mo kung ano yung tamang choice na maluwag sa damdamin at alam ng isip na ito yung tama ako ngayon. Okay? So while we're talking, ano ba yan, Capricorn? Ano ba yung nahihirapan kang mag-decide? Sabi daw, diyan nag-uugat yung harang sa manifestation mo. Halimbawa, ang minamanifest mo halimbawa, example lang to ha, ang minamanifest mo ay makapunta sa New Zealand. Pero hindi ka pa makapag-decide kung aalis ka ba sa work mo ngayon o kung ready ka na bang lumipad sa ibang bansa. Pero dahil hindi ka pa makapag-make up your mind, natatagalan yung manifestation mo patungong New Zealand. Ganyan. O halimbawa, ikaw ay nag-manifest na makalipat na sa isang public school as a teacher. Pero hindi ka pa makapag-decide kung okay ba sa akin na maghanap ng public school outside our city. Ganyan. Ayaw mo ng malayo, ayaw mo lumipat ng ibang lugar. So, paano daw magaganap kung yung desisyon, hirap na hirap ka pang gawin ngayon? So, panahon to for you, Capricorn, to really make up your mind para mangyari na yung manifestation. Okay? Two of Swords, the Sun card. Sun card's all about clarity of the mind. Pagkalinaw, enlightenment, pagkita ng malinaw na malinaw buong buo sa yung dapat harapin. Masyado ka daw nega. Iniisip mo agad na, paano kung mag-fail? Paano kung matalo ko? Paano kung hindi ako tanggapin? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Iniisip mo lagi yung kanigahan. Dapat daw, ubusin mo energy mo sa kakaisip sa positibong pwedeng mangyari. Okay? So, enough of negativity. Enlighten your mind, enlighten yourself para makapag-decide ka na. Para makaabante ka na. Okay? So, Capricorn, tanungin kita ngayon. Ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Capricorn na meron ka, na talagang proud ka na ginagamit mo siya sa pang-araw-araw? So, what is the best characteristic of a Capricorn na meron ka na nakatulong sa buhay mo throughout? Comment down below po. In the area of what you need to do, you have the Five of Pentacles. Sabi dito, kailangan mong gamitin ang strength mo para malagpasan yung isang mahirap na pagkakataon. Ano ba yung kalakasan mo? Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Saan ka ba expert? Yun ang gamitin mo para makaabante ka. Halimbawa, example lang to ha. Nahihirapan ka na sa iyong negosyo kasi nga yung pwesto sa palengke ay medyo gitgitan, maraming ka kompetensya. Sorry, nadighay ako. Maraming ka kompetensya. Tapos, sabi mo, teka, paano ko ba to papalakihin na dadami yung customer ko? Magaling ka halimbawa sa online. Magaling kang mag-video, picture. So, why not gamitin ko yung social media ko para manghikayat ng mga new customer? Baka mag-viral ako, dumami kita ko dito. So, kung saan ka malakas, yun ang gamitin mo para mapalapit ka sa manifestation mo. Halimbawa din, nahihirapan ka sa English dahil hindi ka naman talaga expert doon. Pero yung trabaho mo ngayon, nangangailangan ng English. Pero sabihin mo sa iyong sarili na, okay, kung mahirap ako sa English, gamitin ko na lang yung galing ko sa pakikipag usap sa kliyente. Kasi magaling kang mag-persuade Magaling kang makipag-communicate or mag-convince ng ibang tao ng kliyente. So yun ang power mo. Hindi English ang power mo, pero meron kang ibang diskarte para makawala ka sa struggle mo this time. Parang ganyan. Okay? Sabi rin dito,
Kung meron mang tutulong sa'yo o mag-o-offer sa'yo ng help, tanggapin mo. Kasi yung tulong na yan, padala yan sa'yo ni God para mapadali yung gagawin. Okay? Five of Pentacles, the Empress card. Sabi dito ng yung spirit guides, if you're creating something, tapos hirap na hirap ka, ituloy mo daw. Halimbawa, meron ba sa inyo nag-manifest ng baby, nag-manifest na mabuntis, or magkaroon ng anak? Nako, sabi dito kung dumadanas ka ng hirap dyan, or pagod ka na, ramdam ko talaga na huwag kang hihinto, maghanap ka ng mga taong expert na makakatulong sa'yo para sa mga alternatives or mga ibang paraan para mabuo yung pregnancy or makreate mo na itong binubuo mo ngayon. Kung ano man tong binubuo mo ha, sabi dito magagawa. Kailangan mo lang talaga ngayon na lagpasan yung hardship. Kasi pagkatapos nito talaga namang dire-diretso na yan. Kailangan mong patunayan sa mundo, kay universe na gagawin ko to, bubuuin ko to, mangyayari ito. And then it will come to you. Congratulations, okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Swords. Sabi dito, mag-focus ka sa pagpapalakas ng iyong sarili. Okay? Marami kang self-sabotage dito, Capricorn. Iniisip mo, ay ayokong simulan yan. Hindi man ako magaling dyan. Ay ayoko nang ilaban yun kasi parang feeling ko talo naman ako dun. Ay ayoko nang magtanong sa kanila, baka i-reject lang ako. Pinapangunahan mo yung mga dapat mong gawin ngayon. Yan ang dapat mong baguhin ngayon, Capricorn. Always believe in yourself. Always tell yourself, may lusot pa to, may solusyon dito, magagawa ko to. Tingnan mo siya. Nakatali siya, pero actually napakaluwag nung tali. Kumbaga, ikaw ang nagtatali sa'yo sa mahirap na sitwasyon na yan. Kayang-kaya mong gumalaw, kayang-kaya mong makaalis dyan, kayang-kaya mong makakuha ng solusyon. Pero masyado ka lang takot, masyado ka lang confused, at masyado ka lang na nagkukulang sa tiwala sa iyong sarili. Sa panahon to believe in yourself, begin to trust your judgment, trust your plan para makawala ka na dyan. Eight of Swords, the Knight of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, nagmamadali ka kasi. Ramdam ko dito na frustrated ka ng makuha yung isang bagay. At kapag yung initial plano mo hindi gumana, feeling mo trap ka na. Feeling mo parang, ay, bakit hindi gumana? Bakit ganto? Bakit ganto? Naku, hindi na ata to para sa akin. Masyado kang nagmamadali. Masyado kang gigil. Masyado kang atat na makuha siya agad. Kaya kada action mo na nagkakaroon ng delay, parang feeling mo hindi ata sa akin to ah. Naku, mahina ata ako ah. Naku, hindi ata ako magaling. Naku, failed na ata ako. Dahil sa pagmamadali, kaya yun ang naiisip mo. Kaya panahon to, Capricorn, to tell yourself, okay, dahan-dahan lang ako. Kapag hindi gumana yung isang bagay, meron pa akong ibang option. May option B pa ako, may option C pa ako, hanggang Z pa yan. 'Di ba? So do not rush, do not be frustrated, at huwag kang masyadong desperado. Darating yan gradually. Kaya ka nauubusan ng paraan dahil nga sobrang stress na yung isip mo na makuha agad yun. Kaya relax, kapag relax ka, may isip mo yung tamang paraan para makuha yan. In what's coming in, meron kang Wondrous Universe, Walk in Beauty. Sabi dito, mahalin mo yung paligid mo. Mahalin mo ang paligid mo. At i-appreciate mo yung meron ka. Kasi kapag ganon, makikita mo kung ano yung mga dapat mong ipagpasalamat, marirealize mo na, ay, yung mga minanifest ko dati, meron ako ngayon. So, isa yan sa mga malaking katibayan na kung ano man yung imamanifest mo ngayon, darating din siya. So, wag kang maging aligaga, wag kang matakot, wag kang mangamba. Kung noon nga minanifest mo noon dumating, what more pa ngayon, 'di ba? So, just appreciate, be happy, enjoy. In your what's coming in, you have the Wheel of Fortune. Magbabago na yung kapalaran mo. Kung sobrang hirap, sobrang bigat, sobrang struggling, nako, it will change na for the better. Magugulat ka na lang na parang, ay, umayos na. Ay, na-approve na. Akala ko wala na, akala ko talo na ako, pero biglang boom, nagbago ng desisyon. Akala mo bokya ka ngayon, pero biglang boom,
pumabor sa'yo yung outcome. So asahan mo this time, Capricorn, this month, papabor sa'yo yung mga bagay-bagay. Akala mo pangit pero biglang maganda pala. Akala mo matagal pa pero biglang bibilis. So congratulations, okay? Wheel of Fortune, the Moon card. Moon card is telling you na makakalagpas ka na sa isang temporary problem. Kung may problema ka ngayon, asahan mo na mag-e-end na yan. At magabago na yung energy mo, yung kwento ng buhay mo. At wala nang paghihirap dito, wala nang struggle dito. You are now entering a smoother, better, and tuloy-tuloy na daan patungo sa yung manifestation. Congratulations. Narinig ko rin dito na darating sa'yo this month yung sagot. Parang may hinihintay kang sagot eh. So maliliwanagan ka na sa answer para magawa mo na yung tamang aksyon na pabor sa'yo. Congratulations. In your divine messages, meron kang your dreams need a practical plan. Kung meron ka daw plano, pangarap, or gagawin this month, dapat siguraduhin mo na doable. Kayang-kayang gawin. Kayang-kaya ng bulsa mo. Kayang-kaya ng schedule mo. No? Kailangan practical tayo ngayon and realistic. Okay? In your divine messages, meron kang the Three of Cups. Sabi dito, celebrate what you have now. Hindi pwede na lagi kang naiinis, nagrereklamo, lagi mong pinupuna o kinabubwisitan yung nangyayari sa buhay mo. Sabi dito, maraming rason para mag-celebrate. Yung buhay mo kapag nagigising ka tuwing umaga, kapag meron kang bagong blessing, healthy ka, you have your family, you have your job, merong mga rason para magsaya. Appreciation and gratefulness ay malaking ingredient para pumasok o mamagnetize mo yung manifestation mo. So pinapayuhan ka rin dito na huwag kalimutan magsaya. Go out with friends, with family, and savor your life. Three of Cups, the Knight of Wands. Wow! Biglang may additional message dito. Sabi, may darating daw this month. Capricorn, makinig ka. Opo, lapit mo, tenga mo dito. Sabi, may darating na good news na i-celebrate mo. Nakikita ko talaga approve ka eh. Or nakapasa ka. Or nakuha mo yung talagang pinipilahan mo. Congratulations. Bantayan mo yung cellphone mo ha. Text, chat, email, darating yung good information na i-celebrate mo with family and friends. Congrats. Manlibre ka naman, Capricorn. Okay? In your fortune, meron kang harp, great happiness. Papasukin ka daw ngayon ng matindi at masayang kaligayahan. Maaring ito yung kumpirmasyon or katapusan ng isang mahirap na ginagawa. Kaya mag-celebrate ka talaga with family. You also have fly, a period of ill health and depression. Sabi dito, pagtuunan ng pansin ang iyong mental health and physical health. Okay? You also have money path, a path with money is waiting for you to find it. Wow! Kumpirmasyon, may perang darating. Congrats, congrats. You also have bread, period of prosperity and abundance. Wow! Kaperahan, paglago, swerte, sagana. Congratulations. In your in your fortune, in your fortune, meron kang the Five of Swords. Alam mo, marami kang pinagdaanan, mahirap, nakapagod, may nakaaway ka pa nga in the process, meron ka pa nakagitgitan, pero ang maganda dito, ikaw ang panalo. No? Sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw ang nagtagumpay, ikaw ang nagwagi. So parang mapapasabi ka na, worth it lahat yun. Lahat ng puyat, lahat ng away, lahat ng problema, lahat ng mga iniyak ko doon, worth it. Dahil sa huli, ikaw ang panalo. Congratulations. Clarify natin siya. The Five of Swords, the Nine of Swords. Yes, talagang makakalagpas ka na ngayon sa mga kinakalugmukan mong problema. Akala mo hindi mo magagawa, akala mo talo ka na, akala mo yung kompetensya mo ang nanalo, pero hindi eh. Ikaw ang namayani. Ikaw ang nakalagpas sa mahirap na problema. Kaya ngayon, Capricorn, fight, fight, fight. Huwag kang papalubog, papa-intimidate sa mga problemang ito. Magagawa mo. You will win this. Congratulations. Sabi ko nga sa'yo, magbabago yung kapalaran. Sobrang hirap, pagod, kayod, ikaw pa rin ang panalo. Okay?
In your near future, meron kang the King of Swords. Sabi dito, in the near future, you will get that job. You will get that position. Nandito ka sa seat of your power and mandating or taking action sa mga bagay-bagay. Ikaw yung punong abala, ikaw yung leader, ikaw yung inaasahan nila, sa'yo sila lahat nakadepende, and every decision of yours is very, very important para sa kanila. Kumbaga, they always ask you. They always ask for your signature, for your approval. Nakita ko dito na talaga namang punong-punong abala ka. And very action-oriented ka. Pag gusto mo, gusto mo. Pag mali, mali. Pag gagawin yon, gagawin yon. Very much in power ka dito. Congratulations. Okay? King of Swords, meron kang the Ten of Cups. Wow. Nakita ko talaga dito na ikaw ang main sole provider ng pamilya. Parang ikaw yung breadwinner. Ikaw yung nagde-decide para sa bahay, para sa negosyo, para sa expenses. At kitang-kita ko dito na meron kang maaabot na sobrang saya ng pamilya mo. Halimbawa, bahay ito, no? Mabayaran na yung utang, mapapadala na sa school yung mga anak, or yung lupa okay na, napag-usap-usapan na, or meron ka ng magandang desisyon tungkol sa pampamilyang wish. Congratulations, kayang-kaya mo siyang abutin, kayang-kaya mo siyang aksyonan. Congrats po para sa inyo. So, ang missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient para talagang makuha mo na yung manifestation mo? The Five of Cups. Sabi dito, huwag ka nang mabuhay Capricorn sa past. Okay? Isara mo na yung past na yan. Alam ko na umaasa ka pa rin dyan. Pero sabi dito, kapag natutunan mo ng kalimutan yon, palayain ang sarili mo doon, merong bago naghihintay para sa'yo. Yun ang para sa'yo talaga. Kaya hindi pwedeng pabalik-balik ka from the past and present na parang, ay buti pa noon, ay buti pa yung dati kong ganito. Masyado ka pang bitter sa past. Ginagamit mo siyang excuse tungkol sa mga nangyari sa'yo this time. So make sure na let go, release, para yung mga kamay mo libre na ngayon para makapasok yung mga bagong bagay. Okay? Five of Cups, the Queen of Wands. Be confident sa yung mga bagong journey. Kulang ka lang ng lakas ng loob, kaya palagi kang tumatakbo sa past. Sabi mo, ay hindi ko ito magawa, buti pa noon. No? Lagi mong tinatapon yung sarili mo sa nakaraan, kahit wala ka namang dapat panghawakan doon. Be confident now. Harapin mo with love, with passion, with self-esteem yung mga bagong bagay. Dahil doon, kapag confident ka na ngayon, maganda ang resulta ng mga bago mong gagawin. Okay? Believe in yourself, you will get it. Okay? Manifestation dusts po para sa inyong lahat. Makukuha mo na yan this time. So ngayon, Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Yung tumilapon. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale. You have... Very good. Nice. At the bottom of your deck, you have the Strength card. Nakita ko dito yung takot mo, Capricorn, tungkol sa question mo. Parang iniisip mo kung kaya ko ba, gagawin ko na ba, itutuloy ko ba to, para sa akin ba to. You need to be strong. You need to be brave this time. Nakabaliktad si Ace of Pentacles dito. Ramdam ko na parang tinatanggihan mo yung isang opportunity or isang bagong bagay na pumapasok sa buhay mo. Panahon to para timbangin. Para makita mo kung ano ba yung halaga nito sa'yo. Bakit ba siya kumakatok sa buhay ko? Bakit ba siya dumarating sa akin? Takot nga ako, hindi ko alam kung kaya ko ba yan. Timbangin, and then make a choice. Nakita ko dito na panahon na para umaksyon ka, panahon na para baguhin mo ang buhay mo, or kumawala ka na sa comfort zone at magkaroon ng bagong risks, bagong gagawin. Something new is arriving na magpapabago sa kwento ng buhay mo. Kaya kailangan papasukin mo ito. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Huwag mong sayangin yung chance. Be brave. There is something better for you. Baka masayang, baka mapunta sa iba. So kailangan dito ng desisyon, action, at pagyakap sa bago. Kayang-kaya mo yan. You're strong, you're brave, marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Alam ng yung spirit guides na kaya mo rin tong bagong bagay na ito. Okay? So, kung naghihintay ka ng yes or no, the answer is yes. Maganda to. Pero, nakasalalay sa kamay mo sa iyong desisyon kung tatanggapin mo ba siya or kung a-actionan mo ba siya. Kasi kung hindi, sayang, di ba? So, nasa iyo ang bola. Pero nakita ko talaga dito, yes.
This good. This really lucky, a very fortunate time for you. So Capricorn, yan po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June manifestation. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.